Good day, sir. My name is Jan Raymond Gatslao from One Delta, and I'm here to reflection about Joker to 2019. Which theory of crime accusation does the movie most closely align with, and why? I think, sir, strain theory. Kasi dahil sa stress and problem ni Arthur, sa pamilya niya and sa work, nag-lead po ito sa pag-commit niya ng crime. And pwede rin po itong i-connect sa routine activity theory dahil sa kakulangan sa capable guardian, like yung mga police patrol, like yung sa may scene dun sa may tawag dun, sa may bus station ba yun? Ay, train station is wala malang nakabantay na kahit security guard or CCTV man lang. And pwede rin po dito pumasok yung psychological theory kasi si Arthur po ay may sakit sa brain na bigla siyang tumatawa, and may history rin po siya ng treatment sa ospital. Isa rin po to sa naging cause ng pag-commit niya ng crime dahil na rin sa sakit niya, kung ano-ano naisip niya na gawin. Number 2, how does the movie portrayal Arthur transformation into Joker challenge or reinforcement your own understanding of crime accusation theory? Dahil po si Arthur ay may sakit na bigla-bigla po siyang tumatawa, and nag-lead po ito sa may nagka-affect po ito sa may social economics sa pakipagsalamuhan niya sa ibang tao, na hindi siya makipagsalamuhan sa ibang tao ng maayos or makipag-usap dahil bigla-bigla siya tumatawa dahil may card siya na binibigay niya na para maintindihan ng tao yun. Tapos nag-lead po sa kanya sa pagiging transformation niya into Joker is yung problem niya sa work niya, and sa may brain niya kasi may sakit po siya, and sa may family po niya kasi di po niya alam na adopted siya, and noong una nalaman niya na sinusulatan ng nanay niya yung si Thomas, na something na nalaman niya na may relasyon pala yung nanay niya kay Thomas, and job pinuntahan niya Thomas sa bahay nila. Tapos nagkita sila sa CR, which is sinadya ni Arthur yun. Sinadya ni Arthur. Tapos sinabi ng Thomas na hindi siya yung ama niya and adopted lang siya. So ngayon si Arthur ay nagsaliksik. Pumunta siya sa may ospital na pinasukan ng nanay niya. Tingnan niya health record, yung nakita niya na adopted pala siya. And doon nagsimula yung galit niya sa nanay niya. Nagalit siya sa nanay niya, pinatay niya yung nanay niya, and nung in-invite siya sa show, pinatay niya yung host. And doon siya nakilala bilang Joker, kasi yung Joker na yun is yung sinabi niyang nickname bago siya pumasok sa show, na tawagin siyang Joker. And nahuli siya ng police. And habang pupunta sila sa police station, nagbunggo sila, and tinulungan siya ng mga citizen na nagrarally, and yun, doon na natapos. And number 3, what implication does the movie portrayal of crime accusation have for crime prevention and policies in
real world context. I think, sir, is mental health and criminality. Si Arthur po kasi is nag-struggle po siya sa mental issues. Tapos, dahil po doon, nagpunta po siya sa ospital and nagpa-treatment siya and kailangan po niya ng mental health assist or care, something like that. And yung ano po nila is parang kulang sa healthcare, parang wala po silang di po sila nakafocus doon dahil na lang po sa lack of service kay Arthur, and siguro dahil na rin sa ibang tumaas yung crime rate nila. Parang yung crime rate dahil na rin po doon. Dito papasok yung real world context, dahil yung importance po ng integrating the mental health care sa social service tsaka po sa law enforcement, as untreated mental illness pwede po siyang mag-contribute sa pagtaas ng crime rate or pag-contribute nito sa criminal behavior. Tapos yung crime prevention strategies, pwede rin po itong mag-focus. Yung crime prevention strategies, pwede po sila mag-focus sa mental health care para sa maagang pag-prevent intervention, tsaka sa pagpapawala or pagbababa ng crime rate as sa mga may sakit sa pag-iisip. Paano na rin kasi ito po nagsimula lahat sa may hindi matinong pag-iisip yung isang tao, pero walang ginagawa yung gobyerno, pero may ginagawa sila pero hindi sapat. And that's it. Thank you po, sir.